Kaya simulan na natin. Number 1. Ang Yansan Group of Bus Company. Ayon sa website ng YGBC.com, mayroon silang mahigit 5,100 na bus at 9 na kumpanya at mahigit 2,000 na empleyado. Nagseserbisyo sila sa 850,000 na katao araw-araw. Ito'y pag-aari ng pamilya Yansan ng Negros Occidental noong 2016 na tumatakbo sa Luzon, Visayas at Mindanao na ginagawa itong isa sa pinakamalaking bus conglomerates sa Southeast Asia. Ang conglomerates ay isang kumpanyang nagmamay-ari ng ilang mas malilit na negosyo na ang mga produkto o serbisyo ay karaniwang iba-iba. Halos 80% ng bus transportation sa Mindanao ay kanila ayon sa MindanaoGoldStarDaily.com. Ang kumpanya ay itinatag noong 1968 ni Ricardo B. Yansan, namatay noong Oktubre 25, 2015. Ang kanyang asawang si Olivia Villaflor-Yansan, simula sa pagbili ng jeep ang pagsisikap na ito sa huli ay naging negosyo ng jeepney assembly. Noong unang bahagi ng 1970s, ang merkado ay binuo ng Ford Firas, nagpa siya ang mag-asawa na mag-iba-iba sa isang maliit na linya ng bus na dumaraan sa rutang Bacolod-Valladolid-La Carlota, kaya tinawag na Valacar, at bininyagan ito bilang Ceres Liner. Noong December 5, 2020 muling itinalaga ng Valacar Transit Inc. VTI si Leo Yansan bilang chairman ng board at presidente. Sa taunang stockholders meeting ng kanilang kumpanya sa punong tanggapan nito sa Barangay Mansilingan, Bacolod dito rin ang bus assembly plant nito. Mga subsidiary. Ang kumpanya ng bus ay nahahati sa 7 mga subsidiary ng bus na may 13 sangay. Ang kanilang mga subsidiary ay nakalista sa ibaba at mga tatak ng bus sa ilalim nila. Valacar Transit Inc. VTI. Ceres Liner. Ceres Tours. Tugbo Transit. Tugbo Tours. Rural Transit of Mindanao Inc. RTMI. Bachelor Express Inc. BEI. Rural Transit. Rural Tours. Bachelor Express. Bachelor Tours. Ceres Transport Inc. CTI. Ceres Transport. Gold Star Bus Transit Inc. GSBTI. Gold Star. Southern Star Bus Transport Inc. SSBTI. Southern Star. Mindanao Star Bus Transport Inc. MSBTI. Island City Express. Mindanao Star. Number 2. Jack Liner Inc. ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus sa Pilipinas na naglilingkod sa riding public patungo sa mga lalawigan ng Southern Luzon na kinabibilangan ng mga pangunahing destinasyon sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas, Quezon at Marinduque. Ang Jack ay short for Jaime A. Chua Liner, na pag-aari ng pamilya Chua. Ay nagsimulang gumana noong Abril 1987 bilang isang solong pagmamay-ari na nagpapatakbo ng 2 second-hand na bus sa rutang Alabang-Fairview. Ang lote ng likod bahay ng pamilya ng may-ari ay gumana bilang garahe ng pagkukumpuni at punong tanggapan ng kumpanya. Ang Jack Liner ayon sa Wikipedia ay may 400 na armada. Naging pangalawa sila sa pinakamalaki na bus company nang nakuha nila ang mga subsidiary na Lucena Lines, Inc. Pangasinan Solid North Transit, Inc. Dagupan Busco, Inc. Metro Manila Busco. Jam Liner. Share Transport. Number 3. Victory Liner Inc. VLI. Ay isa sa pinakamalaking provincial bus companies na tumatakbo sa Pilipinas. Na nagseserbisyo ng mga ruta pangunahin sa mga lalawigan ng Central Luzon na kinabibilangan ng Zambales, Pampanga, Bulacan at Northern Luzon. Na kinabibilangan ng Benguet, Pangasinan, Bataan, Nueva Vizcaya, Kalinga, Isabela at Cagayan. Si Johnny T. Hernandez ang presidente at general manager ng Victory Liner, Inc. Ito ay itinatag noong 1945 ni Jose I. Hernandez, isang mekaniko mula sa Macabebe, Pampanga, ay nangolekta ng mga piraso at piraso ng makinarya, metal at ekstrang bahagi mula sa mga inabandonang sasakyan ng US military. Na nagnanais na gumawa ng isang delivery truck mula sa simula para sa buy and sell na negosyo ng kanyang pamilya ng bigas, mais, gulay at ang kanilang gawang bahay na sabon sa paglaba. Ito ay lumago upang maging isa sa pinakamalaking grupo ng negosyo sa transportasyon ng bus sa Pilipinas, na nagseserbisyo sa lahat ng pangunahing destinasyon sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ang Victory Liner ay nag-deploy ng higit sa 900 mga bus sa araw-araw na operasyon nito. Ito ang kapatid na kumpanya ng 5-star, na isa rin pinakamalaking bus company sa Pinas. Ang paniralang Victory Joe, na nakapagpapaalaala sa tagumpay ng Amerika sa World War II.
ay naging isang popular na salita noon dahil dito, nagpasya si G. Hernandez na likhain ang pangalan ng kanyang bus firm mula dito, at kaya naging Victory Liner. Mga sangay ng Victory Liner. Tuna Patrick Bus Liner, Vegan Lawag Pudtol. Ang Santa Lucia Express Bus Company, Avenida 6 na Candon. 5-Star Bus Company. Bataan Transit. Unang North Luzon Transit. Luzon Cisco Transport. Bicol Isarog Transport System. Number 4. Del Monte Land Transport Bus Company o DLTB Co. Isa rin sa pinakamalaking bus company sa Pinas. Ay isang provincial bus company na nabuo bilang isang subsidiary ng Del Monte Motor Works, Incorporated. Ito ay nabuo bilang muling pagbangon ng Batangas Laguna Tayabas Bus Company Incorporated, BLTB Co., isa sa pinakamatandang provincial bus company sa Pilipinas. Ito ay dumadaloy sa mga ruta pangunahin sa mga lalawigan ng Southern Luzon at iba pang bahagi sa rehiyon ng Silangang Visayas. Ayon sa kanilang website na delmontemotorworks.com. Nakakuha ito ng 700 units ng mga prangkisa na bus sa kalaunan, ito ay magpapatakbo ng humigit kumulang 1,000 unit ng mga bus. Sa katimugang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ito ang magiging pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa bahaging ito ng bansa. Si Narciso Ocos Morales ang President and CEO ng kumpanya. DLTB Co ay itinatag noong 2010 nang ang BLTB Co ay kinuha ng DMMW at kalaunan ay idinagdag sa puhunan nito. Bagamat dapat tandaan na ang DLTB Co at BLTB Co ay magkaibang mga kumpanya sa isa't isa, ngunit ang kanilang pagkakatulad ay ang mga ruta nito na dapat alagaan. Ito ay dahil inihayag ng una ang pagpapanumbalik nito sa mga lumang ruta na ginawa upang palakihin pagkatapos ng pagkuha ng kumpanya. Ang BLTB Co sa kabilang banda, ay itinatag noong 1918 ilang sandali bago matapos ang unang digmaang pandaigdig. Kaya, ang DLTB Co ay isa sa pinakamatandang kumpanya ng bus sa bansa kung isasama ang kasaysayan at timeline ng BTLB Co. Number 5. Baliwag Transit ay ang isa sa mga pangunahing kumpanya ng bus sa Pilipinas na may mga opisina at terminal sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Na pangunahing nagseserbisyo ng mga ruta papunta at mula sa Metro Manila at Central Luzon, ito ay ipinangalan sa bayan ng Baliwag, ngayon ay isang lungsod kung saan ito nagmula. Mayroon itong mahigit 600 unit ng bus. Ang Baliwag Transit, Inc. ay itinatag ng Yumaong Maria Victoria Santiago Vande de Tenco, popularly known in Baliwag as Viuda, or Nanay, a native of Baliwag and Hagonoy, Bulacan. Bago ang pagtatatag ng kumpanya ng bus noong 1960s, nagkaroon siya ng negosyo ng sombrero sa Baliwag. Ito ang naging pinagmulan ng logo ng kumpanya ng bus. Lumago ang kumpanya sa pagdaan ng mga taon at naging miyembro ng Baliwag Group of Companies. Ang mga anak at apo ni Doña Victoria ay patuloy na namamahala sa kumpanya at si Joselito S. Tenco ang panganay na anak ay pinamunuan ang kumpanya na namatay noong 2020. Ano naman po ang masasabi mo about sa kwentong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pa-like na rin ang video kapag ito ay iyong nagustuhan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.